Ang pangalan ko po ay Gerald. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay nangyari noong sa Laguna pa kami nakatira. Bata pa ako noon, Sir Neb. 11 ata ako o 12. Kapag walang pasok, halos buong araw akong nasa labas noon. Naglalaro kasama yung mga kaibigan ko. Kung ano-ano lang. Patintero, taguan, basketball. Nakakamiss din yung mga panahon na yon. Kapag naaalala mo talaga ang kabataan mo, parang gusto mo na lang ulit bumalik sa nakaraan. May isang beses na habang naglalakad ako papunta doon sa may covered court, may napulot akong 100 piso. Kinabahan talaga ako nung makita ko yon. Yun yung pinakamalaking pera na nahawakan ko. Kahit Pasko yata hirap akong kunin yon sa mga ninong at ninang ko. Tinago ko agad sa bulsa ko. Tapos luminga-linga sa paligid. Wala namang tao. Ako lang. Kaya nakampante ako. Akin na yung perang napulot ko na yon. Binusog ko yung sarili ko pagdating ko sa court. Habang nanonood ay umiinom ako ng soft drinks at inunti-unti yung 2 banana Q na hawak ko. Nagtira naman ako ng 50. Nakakainis nga kasi puro barya yung sinukli sa akin. Sinilid ko sa plastic ng soft drinks at saka tinago sa bulsa. Bago ako pumasok ng bahay, naghanap muna ako ng mapagtataguan. Alam ko kasi na hindi makakaligtas kay mama yung pera na yon kung sa kwarto ko siya itatago. Ang ginawa ko, naghukay ako malapit dun sa puno ng saging at doon ko nilibing yung 50 pesos na tigli 5 piso. 3 araw ang dumaan. Hindi ko na muna ginalaw yung pera na tinago ko. Kasi medyo nasulit ko naman yon sa dami ng kinain ko. Naisip ko lang na hukayin ulit nung makita ko yung nakaplastik ng barya ng kobrador doon sa amin. Hinukay ko agad yung parte ng lupa na nilagyan ko ng palatandaan. Ang lalim na ng nahukay ko, Sir Neb, pero wala man lang akong nahukay na kahit ano. Inisip ko wala namang pwedeng magnakaw nun. Si Papa laging wala. Si Ate hindi naman tumatambay sa labas. Lagi yun na nasa kwarto niya. Si Mama naman siguradong sasabihin niya sa akin kung sakaling siya man ang nakahanap. Imposible namang galing sa labas yung kumuha kasi may bakod kami. Natulog ako nung gabing yon na nag-iisip pa rin kung sino ba yung kukuha ng 50 pesos ko. Ilang linggo ang dumaan, hindi ko na lang inisip yung nangyari. Pinabayaan ko na lang. Napulot ko lang naman yung pera. Nagastos ko rin naman yung kalahati kaya hindi na ako lugi. Next time, mas itatago ko na lang ng mabuti yung pera ko. Isang hapon naglalaro ako sa may court nung may batang babae na tumawag sa pangalan ko. Hindi ko kilala yung batang babae. Madungis siya tapos walang tsinelas. Sa tansya ko baka 8 years old lang yung bata na yon. Tinanong ko kung bakit niya ako tinawag. May kinuha siya sa loob ng damit niya. Supot na naglalaman ng mga baryang tigli 5 piso. Sabi niya 50 pesos daw yon. Hiniram niya lang saglit. Pinaglaruan daw nila ng mga kapatid niya. Kumunot yung noo ko. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Basta ang napansin ko lang ay habang nagsasalita yung batang babae ay may maliliit na pakpak akong nakita sa likod niya. Para siyang invisible. Pero kung magfo-focus ka ay makikita mo yung linya ng pakpak. Nagpasalamat sa akin yung babae. Naglakad na siya palayo. Inaabangan ko nga na lumipad siya pero hindi nangyari. Ang tanging napansin ko lang parang ang gaan ng katawan niya habang naglalakad. Tapos dahan-dahan ay naglaho siya sa paningin ko. Naiwan akong nakanganga at hindi alam kung totoo ba yung nakita ko. Hanggang ngayon, Sir Neb, naniniwala pa rin ako na yung nakita ko ay isang diwata. Malamang nakita niya yung paglilibing ko nung makikintab na bagay sa lupa. Nagustuhan niya siguro yon, kaya inuwi niya. Pero kahit papano, binalik pa rin niya sa akin. Sir Neb, pa-share naman po sa inyong channel. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Ramiel. Ang kwento pong ibabahagi ko ay naranasan namin noong fiesta sa bayan ng isang kaibigan ko. Pakitago na lang natin siya sa pangalang Boy.
Magkaklase kami ni Boy sa college. Nagdo-dorm ako malapit sa school at siya naman ay taga Karatig Bayan lang ng university. Kaya maswerte siyang nakakapag-uwian sa kanila. Noong magfe-fiesta sa kanila ay madalas kaming pumunta sa bayan nila dahil sa perya. Isa sa mga kaklase na nakakasama namin doon ay itago na lang ninyo sa pangalang Omar. Si Omar noon kahit sarado ang perya ay atat na atat pumunta roon. May nakilala raw kasi siyang babae na balak niyang ligawan. Makaraan ng ilang araw na pagpunta-punta namin sa perya, sa wakas ay fiesta na. Yung babaeng tinutukoy ni Omar, kahit kailan hindi niya napakilala sa amin dahil kesyo nahihiya raw. Minsan nga ay palihim namin siyang sinundan para makita yung babae dahil mahilig silang magsulo. Pero Sir Neb, wala naman kaming nakikitang kasama niya. Kaya sa isip namin ay pinagtitripan lang kami ni Omar. Tapos eto nga, fiesta na. Nakatambay kami noon kina Boy. Tapos si Omar biglang nagpaalam na lalabas lang daw. Pagbalik niya tuwang-tuwa yung mukha niya at halatang excited. In-invite daw siya noong crush niya sa bahay ng mga ito at pwede raw kaming sumama. Sa point na ito ay tawagin na lang nating Eva yung babae kasi hindi ko naman maalala yung pangalan niya. Kakaiba kasi. Ayaw nga naming sumama dahil may pakiramdam kami na pagtitripan niya lang kami. Pero noong aktong lalarga na talaga siya kahit nag-iisa lang ay nagkatinginan na lang kami ni na Boy. Para kasing seryosong seryoso talaga siya. So sinakyan na namin yung trip ni Omar. Sumama kami kahit hindi kami kumbinsido na may Eva talaga. Sumakay kami sa tricycle. Pumara si Omar sa isang malaki at lumang bahay na wala namang bakas na may handaan sa kanila. Parang abandonado nga. Kahit yung tricycle driver kakaiba yung tingin sa amin nung nagsibabaan kami. Tapos si Boy naman medyo urat na. Kilala palang bahay Kastila sa lugar nila yung bahay na yon at matagal na ngang walang nakatira. Nagyayaya na siyang umalis kasi baka may makakita pa sa amin at isumbong kami sa pulis. Kaso itong si Omar, feeling at home. Pinuksan yung malaking gate at dire-diretsyong pumasok sa loob habang parang tanga na nakangiti. Kinabahan na kami noon sa trip niya. Iniwan nga namin. Kaso hindi pa kami nakakalayo ay balisa na si Boy at nagyaya na balikan namin si Omar. Sir Neb, iba yung kilabot habang pumapasok kami roon sa bahay. Sobrang tahimik at yung mga gamit doon ay sira-sira. Wala namang katao-tao pero parang may nakatingin sa amin at may kakaibang bigat sa pakiramdam na mararamdaman mo lang kapag out of place ka. Tawag kami ng tawag kay Omar pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa makita namin siya na nakatayo sa veranda at nagsasalitang mag-isa. Yung pananalita pa niya, alam mong may kahalong landi. Pero sinong kalandian niya, gayong wala ngang katao-tao? Hinablot na lang namin si Omar, sabay takbo. Nagpupumiglas pa siya dahil kausap pa raw niya si Eva. Halos mahulog kami sa hagdan at magkandara pa na makalabas ng gate. Galit na galit siya sa amin at babalik pa sana sa bahay hanggang sa magalit na si Boy at sabihan siya na matagal nang abandonado yung bahay na yon at wala kaming nakikitang Eva na kausap niya. Doon lang siya parang natauhan tapos tinignan niya yung paligid ng bahay at siguro na-realize niya na wala ngang nakatira doon. Noong bumalik kami sa bahay nila Boy ay pansin na pansin yung itsura ni Omar. Para siyang nalugi kaya kinuwento namin sa parents ni Boy yung nangyari. Haunted daw talaga yung bahay na napuntahan namin. Pero first time nilang marinig ang tungkol kay Eva. Either multo raw yun o engkanto. Nagsuggest pa sila na magpatawa si Omar. Ewan ko kung sinunod niya pero umokay din naman siya makaraan ng ilang araw. Walang trace na nangyari yung kay Eva. Hanggang ngayon tuloy ay napapaisip ako. Sino kaya si Eva? At ano kaya yung ginawa niya kay Omar para ma-hypnotize niya ng ganon? Tawagin niyo po akong Makoy, Sir Neb.
31 years old. Guro sa umaga at volunteer sa simbahan kapag gabi. Bata pa ay religious na talaga yung pamilya namin. Kinalakhan ko na kasi sa mga magulang ko ang pagiging active sa simbahan. Sabi nga ni mama, pangarap daw nila para sa akin noon ang maging pare. Akala ko rin nga doon din ang magiging tuloy ko. Kasi nung high school parang gusto ko rin na magpare. Pero napag-isipan kong mabuti at last minute ay nag-decide ako na tumuloy sa pag-aaral at maging teacher na lang. Sa tingin ko tama naman yung naging desisyon ko, Sir Neb. Kasi masaya ako sa ginagawa ko. At saka hindi ko naman nalimutan ang mga tungkulin ko sa simbahan. Kaya nga active pa rin akong volunteer. Kahit gabi lang ako nakakapagbigay ng serbisyo ko. Isa sa mga ginagawa ko sa gabi ay ang paglilinis sa buong simbahan at pagsasaayos ng mga gamit. Dapat maayos yung mga upuan. Walang alikabok. Walang dumi sa sahig. Ilang taon ko nang ginagawa itong pag-volunteer. Pero isang beses pa lang akong naka-experience ng kakaiba sa loob. Tanda ko, Biyernes yun. Maaga akong nag-out sa school. Umuwi lang ako saglit tapos nasa simbahan na ako. Ang tahimik nun. Wala halos nagsimba kasi medyo maulan sa labas. Mga 8:00 ng gabi, nagre-ready na kami para magsara na. Kinuha ko na yung malaking walis tambo at nagsimula na akong magwalis. Galing sa altar, palabas sa pinto. May nagturo sa amin nun. Palabas ang pagwawalis. Kasi raw sa ganoong paraan ay nailalabas namin yung mga masasamang bagay na napapasok sa simbahan. Malapit na ako sa pinto nang marinig ko yung mga kalansing ng barya. Lumingon ako. Wala naman. Ako na lang yung tao doon kasi yung ibang volunteer nautusan ata ni Father. Hindi naman ako natakot. Sa isip-isip ko nasa bahay ako ng Panginoon. Bakit ako matatakot? Kumalansing uli. Galing sa altar kung tama ang pandinig ko. Paglingon ko, wala naman. Pumasok na rin sa isip ko na baka may nampaprank sa akin. Kinuha ko yung dustpan at winawalis ko na doon yung alikabok. Nung sa ikatlong pagkakataon ay narinig ko ulit yung mga kalansing. Hindi ako lumingon. Hinayaan ko lang. Alam ko kasi kapag lumingon ako, wala na naman akong makikitang kahit ano. Narinig ko yung paggulong ng barya. Huminto ako saglit. Tsaka ako naramdaman na may tumama sa tsinelas ko. Barya nga. Malaki. Hindi siya tulad nung barya natin ngayon. Pinulot ko. 2 piso. Yung luma nating barya. Pagbaling ko ng tingin doon sa pinanggalingan, may matandang babaeng nakatayo. Maliit lang siya. Halos hanggang balikat ko lang siya. Nakabelo siya ng kulay itim. Maraming design yung belo niya. Nakatitig siya sa akin. Walang itim yung mga mata niya. Tapos may hawak pa siyang rosaryo sa kamay. Napaatras ako. Yung barya na bitawan ko. Nagsimula na rin akong magdasal. Yung matanda bigla na lang siyang naglaho. Namamawis na ako sa takot. Grabe yung tibok ng puso ko. Akala ko nga aatakihin ako dahil sa takot. Naglakad ako palabas. Naghanap ako ng kakilala. Una kong nakasalubong si Jano, assistant ni Father. Napansin niya ata na namumutla ako, kaya tinanong niya kung bakit. Kinuwento ko yung nakita ko. Si Aling Maria daw yun. Multo na dati pa ay nagpapakita na sa mga tao sa simbahan. Tinanong ko siya kung bakit hindi ko alam ang tungkol kay Aling Maria. Sabi ni Jano, ayaw daw kasi nilang takutin kaming mga volunteer. Baka raw hindi na kami bumalik. Buti nga raw at sa tagal kong volunteer ay ngayon ko lang nakita si Aling Maria. Rason ni Jano, hindi naman daw bayolenteng kaluluwa si Aling Maria. Nanggugulat lang daw ito, pero hindi ka naman sasaktan o ano paman. Nung marinig ko yun, nabawasan kahit papano yung takot ko. Si Jano mismo ang nagpaintindi sa akin na hindi dapat kinatatakutan ng mga multo. Dahil sabi niya, mga dati rin daw tao ang mga yon. Ang dapat ay tulungan at ipagdasal natin silang makatawid sa kabilang buhay.
Kwento ko lang, Sir Neb. May karanasan kasi ako sa paranormal na napakahirap paniwalaan, lalo pa at babae rin nga ako. Noong nag-aaral pa ako sa college ay may naging stalker ako na ako lang ang nakakakita. Isang babae na nakasuot ng pulang lingerie. Imagine naman ang itsura noon. Tapos kung saan-saan ko nakikita. Nakakatawa na nakakabother. Pero ang mas nakakatakot talaga, ayun nga, ako lang yung nakakakita sa kanya. Kasi tinuturo ko sa mga kasama ko. Pero nasaan lang ang sagot nila sa akin. O kaya ay wala naman. Isa pa ay syempre kung nakapantulog ka sa labas ay magiging center of attention ka. Pero yung babaeng yun nga ay walang pumapansin sa kanya. Dinadaan-daanan lang ng mga tao at hindi pinapansin. Kaya alam kong ako lang ang nakakakita sa kanya. Ilang beses ko siyang nakita kaya natakot na ako at nagsimba. Alam ko kasi na multo siya. Ang naisip ko noon ay baka biktima siya ng panggagahasa. Base sa suot niya, baka habang natutulog siya ay pinasok siya sa bahay at doon pinagsamantalahan at pinatay. Pinagtirik ko pa nga siya ng kandila para sa ikapapayapa niya. Pero sa kabila ng pagdarasal ko para sa kanya, ay lalo siyang na-attach sa akin. Hindi na lang niya ako basta sinusundan sa lansangan. Nakita ko na rin siya malapit sa boarding house na tinutuluyan ko. Hindi eksakto sa mismong boarding house, kundi sa eskinita sa gilid nito. Bali nasa isang mataong lugar kasi yung boarding house ko noon. Nasa bandang kalsada naman siya pero yung gilid niya ay eskinita papasok sa tinatawag na looban. Kusina yung part na yon at sa may lababo ay may bintanang hollow blocks. Yung hollow blocks na may mga design na butas-butas. Usually sa mga banyo ako nakakakita ng ganon. Basta alam nyo na siguro yung itsura nun. Syempre mataas naman yung bintana na yon at kahit nasa labas ka ay mahihirapan kang sumilip sa loob. Kailangan talaga na tumungtong sa mesa para makasilip doon. Isang beses na naglalaba ako ng blouse ko sa lababo. Mga 8 na siguro ng gabi yon. Napatingin ako roon sa bintana at may naaaninag akong telang pula na parang nakatabing sa labas ng bintana. Hindi ko pinansin pero may nararamdaman akong kilabot. Nakataas talaga yung mga balahibo ko kaya minadali ko yung paglalaba. Kahit nga nung patulog na ako ay nararamdaman ko pa rin yung takot. The next day naghihintay ako noon ng tricycle sa labas at tumayo ako roon sa may papasok na eskinita. Napa-double take ako kasi parang may nakita akong binte na nakalutang. Tapos paglingon ko, yung babae nga, nakalutang nga siya sa eskinita. Sobrang taas at sa bintana ng kwarto ko siya nakaharap. Mangiyak-ngiyak na ako noon. Tapos para na akong nanigas. Buti na lang at binusinahan ako noong tricycle kaya bumalik ako sa wisyo at nagmamadaling sumakay. Kaya pala may kulay pulang tela doon sa may bintana ng lababo kasi yung suot ng babae ang nakikita ko dahil nakalutang siya at sumisilip nga sa kwarto ko. Pag uwi ko sa sala na ako nag-review at doon na nakatulog. Sinabi ko sa isa kong classmate ang tungkol doon sa babaeng yon. Sinamahan ako ng classmate ko sa isang tinatawag na modern witch at siya ang nakatukoy kung ano ang babaeng sumusunod sa akin. Hindi raw yun multo, Sir Neb, kundi isang succubus. Sobrang weird kasi 'di ba? Sa lalaki ng gugulo yung succubus. Yun pala, humahanap ng tiyempo yung succubus na yon para makasanib sa akin at gamitin ang katawan ko para maghanap ng mabibiktima ng hindi ko alam. Wala pa kasi akong karanasan noon kaya gusto noong succubus yung katawan ko. Akala ko nga isasuggest noong modern witch na makipagtalik ako para mawala ng interes sa akin yung succubus kasi hindi ko talaga kayang gawin yon. Pero sobrang simple lang ng pinagawa niya sa akin. Magdasal ng taimtim at tatagan ang paniniwala sa Diyos. Yung bukal daw talaga sa puso ko at hindi yung pagpe-pray ko noon para sa babae para lang maiwasan siya. Hindi nga ako makapaniwala na alam yun noong witch. At lalong hindi ako makapaniwala na
ganoon ang ipapayo niya sa akin. Pero yun nga Sir Neb, bukod sa prayer ay pinag-insenso pa niya ako at pinag-salt bath para daw ma-cleanse ako. At totoo nga Sir Neb, nawala nga yung babae. Tapos parang mas naging maaliwalas yung boarding house noong nag-insenso ako. Napansin din yon ng mga kakwarto ko. Kaya pati sila ay nag-insenso na rin. Mula noon ay hindi ko na ulit nakita yung babaeng yon. Robert po ang pangalan ko Sir Neb. Noong sa probinsya pa ako nakatira, may mababaw na ilog na malapit sa barangay namin. Abot tuhod lang yung lalim ng ilog. Mabato, malakas yung andar ng tubig, pero kayang-kayang tawiran. Yun lang ang pwedeng daanan papunta sa pinakamalapit na market sa barangay namin noon. Halos lahat ng residente sa lugar namin marunong tumawid sa ilog na yon. Pero may catch. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang na maglalakad sa tubig tapos tatawid ng walang ginagawa. Dapat bago mo ilusong ang mga paa mo sa tubig ng ilog, kailangan mo munang mag-alay ng barya. Kahit magkano lang ay pwede. Basta ang importante ay may iaalay ka sa ilog. Parang bayad na rin. Piso o 5 piso ay pwede na. Simula bata pa ako, lagi ko na yung naoobserbahang ginagawa ng mga magulang ko. Hindi ko naman ito kinwestiyon kasi naiisip ko ganoon talaga ang tamang pagtawid sa ilog. May isang beses na may mga dayo galing Maynila ang tumawid sa ilog na yon. Sinabihan na sila ng mga residente sa amin na magbigay sila ng barya sa ilog. Pero hindi nakinig yung mga dayo. Nakaupo ako noon sa gilid ng ilog. Kita ko yung mga tumatawid na dayo. Nagsisitawanan pa sila. Sir Neb, bigla ba namang tumaas yung level ng tubig nung nasa gitna na sila? Lumakas talaga yung ragasa. Bumaha talaga yung ilog. Sinakop pa nga yung pampang. Dinala lahat ng dayo na yun at inanod. Sa dulo na nakita yung mga bangkay nila. Simula noon, para bang natakot na ako sa ilog na yon. Tuwing tumatawid ako, hindi ko nakakalimutan yung mga barya. Madalas piso lang yung hinuhulog ko kasi wala naman akong pera nun. High school ako nang malaman ko na may mga nawawala na naman na bata doon sa ilog. Ang sabi ng mga kalaro nung nawawalang bata, balak daw kunin ng grupo yung mga baryang inihuhulog ng mga tao sa ilog. Matapos umalis yung grupo, hindi na raw sila bumalik. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanila. Ang hula ko, sinubukan nga nilang kunin yung mga barya pero hindi sila nagtagumpay. Natulad din sila doon sa mga dayong nilunod ng ilog. 2012, nung unang beses sinubukan ng local government na patayuan yun ng tulay. Pero sobrang daming naging delay sa construction. Halos 3 tao rin kasi yung inanod ng ilog at hindi na nahanap pa. Nagtataka nga yung mga engineer kasi paano raw maaanod yung mga trabahador nila sa ganoon kababaw na ilog. Malamang ay hindi niya alam ang tungkol sa bayad na hinihingi nito sa bawat taong dumadaan sa kanya. 2014 nang matapos yung tulay. Sementado siya at malaki rin. Pwedeng-pwede nang tawiran ng mga sasakyan. Ang huling taong naaalala kong namatay doon sa ilog ay yung driver ng truck na nagpark malapit dun sa tulay. Umihi lang daw yon, sabi nung kasama niya. Malamang ay tumuntong siya doon sa tubig. Tapos ay bigla na lang nawalan ng malay. Naisugod daw siya sa ospital sa tulong ng mga residente. Pero pagdating sa ospital ay dead on arrival na siya. Inatake raw sa puso. Napailing na lang yung mga residente kasi naniniwala sila na yung ilog ang may kagagawan ng nangyari sa driver. Sa ngayon po Sir Neb, kahit may tulay na, yung mga residente sa lugar namin naguhulog pa rin ng piso sa ilog tuwing tatawid sila. Sakay man ng sasakyan o naglalakad. Sigurado magtataka kayo
Kung makikita nyo na lumilipad yung mga barya galing sa dumaraang tricycle. Ganon dito. Ganon namin nirerespeto kung anumang elemento ang meron doon. Magandang gabi po sa inyo, Sir Neb. Ako po ay isang dating peryantes, kung pamilyar kayo sa trabahong yon. Kung hindi naman ay hayaan niyong ipaliwanag ko. Ang peryantes po ay yung mga taong nagtatrabaho o nagpapatakbo ng perya. Yung mga rides, attraction at tiyanggian doon. Bata pa lang ako ay gusto ko nang maging isang peryantes dahil bukod sa kung saan-saan lugar nakakarating ay napakasaya rin parati ng perya. Natupad yung pangarap kong yon noong magtapos ako ng high school at hindi na ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko. Nag-apply ako sa perya na dumayo sa lugar namin noong fiesta at magmula noon ay halos 10 taon akong nakasama sa pagdayo nila sa iba't ibang probinsya. Sa ilang taon na yon ay may ilang pagkakataon din na nakaranas ako ng kababalaghan. Isa na roon ay noong madestino kami sa isang partikular na lugar. Ang nangyari noon, Sir Neb, may nagpilit na pumasok sa kwarto ko. Maliliit lang yung mga kwarto namin at kadalasan ay karugtong yon ng rides o ng attraction na minamanage namin. Katulad ko na assign ako sa maliit na game stand. Yung mga may premium chichirya kapag nakashoot ng ring sa bote. Sa likod lang ng patungan ng bote ang kwarto ko. At natatabingan lang yon ng kortina kapag oras ng perya. Alas 6 hanggang alas 12 ng hating gabi ang operating hours. At pagkatapos noon ay lilikumin ko na yung mga bote at chichirya sa pwesto ko. Tatabingan lang ng plywood yung dating patungan ng mga bote at ilalak mula sa loob sa pamamagitan ng mga pako. Tulugan, isang maliit na Durabox at ventilador lang ang naroon sa kwarto ko. Wala namang mahalagang gamit, kaya nakakapagtaka na may nagtangkang pumasok doon. Handa naman akong lumaban kung kinakailangan. Isang sigaw ko lang ay siguradong magigising yung mga kasamahan ko. Kaya lang ay parang umurong ang tila ko nung makita ko yung mga kuko na nakasiksik sa gilid ng plywood. Mahahaba yun at marurumi at siya talagang ginagamit para mabaklas yung harang ko. May mga ungol pa akong naririnig mula sa labas na parang gutom na hayop. Nanghinig yung buong katawan ko noon dahil sa nipis ng plywood ay hindi magtatagal at siguradong mababaklas yon ng kung sino mang nagtatangka sa labas. Nilakasan ko yung loob ko at kinalampag yung plywood bago sinigawan yung nasa labas na meron akong baril kahit wala naman. Hindi effective yung pananakot ko dahil lalong naging agresibo yung pagbaklas sa plywood. Mabibiyak na yon sa gitna pero bigla na lang umalis yung nanggugulo sa akin. Kasunod noon ay narinig ko yung boses ng isang kapwa ko peryantes. Tinatanong niya ako kung sino raw yung kaaway ko. Sumigaw ako at sinabing may nagtatangkang pumasok sa kwarto ko. Nung marinig kong may ilang kasamahan na akong nasa labas ay tsaka ko lang binuksan yung harang. Doon nga ay nakita namin yung bakas ng mga maruruming kamay sa paligid ng plywood. Hinalughog namin yung buong perya pero wala kaming nakitang posibleng may kagagawan nun. Nung gabing yon ay pinatulog ako ng leader namin sa kubol nila na mas stable kaysa sa tinutulugan ko. Kahoy lang din yun pero matibay naman ang pagkakagawa. Hanggang sa mga oras na ito, Sir Neb, ay hindi ko alam kung ano yung intensyon ng nilalang na nanggulo sa akin. Pero naisip ko rin na baka dahil sa madali lang mawasak yung kwarto ko ay ako ang napili niyang biktimahin. Noong sumunod na taon ay hindi na kami ang peryantes na nakakuha ng kontrata para sa piyesta ng bayan na yon. Pero parang napabuti pa yon dahil nabalitaan namin na may isang asawa ng peryantes ang nakunan ng madestino roon. May isa pa na nawalan ng anak na 6 na taong gulang. Ang kumalat na kwentuhan sa mga kasamahan ko noon ay aswang ang may kagagawan ng mga yon
At posibleng siya ring nagtangkang pumasok sa kwarto ko noong kami ang nadestino roon. Sa totoo lang Sir Neb ay hindi naman nakakapagtaka kung aswang nga ang may kagagawan noon. Kilala kasi yung lugar na yon sa mga kwentong kababalaghan. Hindi yun sa parting Visayas, nasa Luzon lang din. Pero narinig ko na sa channel na ito ang compilation ng mga aswang tungkol sa probinsyang yon. Hindi ko na lang babanggitin kung saan dahil maraming nagalit sa compilation nyo roon. Hindi raw totoong may aswang sa probinsya nila. Pero sabi nga ng iba, hindi dahil hindi mo naranasan ay wala ng katotohanan. Noong bata pa ako, may isang eskinita sa amin na kinatatakutang daanan. Ang haba kasi noon, tapos wala pang ilaw kahit gabi na. Marami nang na-hold up at namatay roon. Ang itsura kasi noong daanan ay isang mahaba at makitid na kalsada. Tapos may isang likuan sa bandang gitna. Yung paliko na yon ay dating junk shop na giniba. Tapos may mga tira-tirang bote at karton. Doon sa part na yon naghihintay ang mga hold-upper at nanghihila ng mga biktima. Ang ginagamit pa nilang armas ay yung mga bote roon na binabasag nila at pinangsasaksak. Sa pagkakatanda ko Sir Neb, nasa 5 rin yata yung namatay noon. Pinaiilawan naman kasi ng gobyerno yung eskinita na yon. Kaso syempre kapag kriminal ka, gagawa at gagawa ka ng paraan para magawa mo yung krimen. Binabato nila yung ilaw para mabasag at dumilim. Tapos minsan naman, kahit may ilaw na ay hinahablot pa rin nila roon sa paliko ang biktima. Natigil lang yung holdapan doon nung sa wakas ay mahuli at makuyog ng taong bayan yung mga holdupper. Planado talaga yung pantatrap doon sa mga yon. Ilang gabing inabangan ng mga pulis yung mga holdupper. May pinadaan sila roon sa eskinita at pinain para ma-hold up. Noong mahila na yung pain, ay tsaka nagtakbuhan yung mga pulis para maharangan yung magkabilang dulo ng eskinita at mabitag yung 2 holdupper. Tinangkapan nilang i-hostage yung pain. Ang kaso ay black belter pala, kaya nagulpi sila pareho. Noong naaresto na yung mga holdupper at inilabas sa eskinita, ay nag-aabang na pala yung mga galit na taong bayan. Kinuyog nila yung mga holdupper at walang nagawa yung mga pulis dahil sa dami ng sumugod. Pero sabi nga ng iba Sir Neb ay sinadya ng mga pulis na wag makialam habang ginugulpe ng mga tao yung 2. Umawat lang sila noong hindi na makagulapay yung mga yon. Nadala naman daw sa ospital ang mga holdupper, pero pareho silang namatay dahil sa tindi ng mga pananakit na inabot nila. Walang nakasuhan ni isa sa mga nanggulpe. Naging safe na yung eskinita dahil sa wakas ay wala na yung mga holdupper. Pinadiran din yung paliko para wala nang makapagtago roon. Ang kaso ay hindi pala pang matagalan yung katahimikan sa eskinita. Nawala nga yung mga holdupper. Ang pumalit naman ay multo ng mga ito. Sabi ng mga nakaranas ay kapag nasa kalagitnaan ka na ng eskinita ay biglang may susulpot na lalaki sa harapan mo sa dulo. Hindi yun kikilos o aalis doon. Kapag naman tinangka mong bumalik ay may isa pang lalaki sa kabilang dulo. Biglang tatakbo yung mga lalaki at aktong kokornerin ka. Pero biglang mawawala kapag malapit na sila sayo. Pinaniniwalaan na yung 2 holdupper ang mga lalaking yun dahil wala naman daw nakakakita sa mga yon ng malapitan. Bigla nga kasing nawawala kapag malapit na. Nagkaroon ng panibagong katatakutan doon sa eskinita. Pinabless na lang yon para daw sa ikatatahimik noong mga kaluluwa. Effective naman dahil natahimik nga ang mga yon. Ang galing kasi bumalik yung mga multo na yon nung minsan na may nagtangka na namang mang-hold up doon sa eskinita. Bigla na lang daw iniwan noong holdupper yung biktima niya kahit hindi pa nakukuha yung wallet niya. Nagsisigaw yung biktima habang tumatakbo yung holdupper kaya nahuli siya.
Noong nasa presinto ay tinatanggi nito na hold-upper siya. Tinanong siya ng mga pulis kung bakit siya tumakbo kung hindi nga siya hold-upper. At ang sabi naman ay nakita niya yung mga multo na papalapit sa kanya. Sabi naman noong biktima ay wala naman siyang nakitang multo. Pero pinanindigan ng hold-upper na yun ang dahilan kaya siya tumakbo. Ewan kung nagsasabi siya ng totoo, Sir Neb, o gumagawa lang ng lusot para hindi makulong. Nakulong pa rin naman siya dahil may nakuhang cellphone at wallet sa kanya na hindi niya pag-aari. May na-hold up na pala siya bago pa yung huli niyang biktima. Sabi ng ilang maluloko sa amin, ayaw raw noong dalawang multo na may bagong maghari sa teritoryo nila. Kaya hinabol ng mga yon yung isang hold-upper. Early 2000 ay may nakabili na sa lupa na kinatatayuan noong Eskinita at ginawang building yon. May ginawang panibagong ruta para makarating sa kabilang dulo. Medyo malayo yon pero safe na. Sabi ng mga tenant ng building ay wala namang pangmumulto na nagaganap doon. Siguro ay natahimik na nga yung dalawang hold-upper dahil wala nang panibagong hold-upper na maghahari-harian sa teritoryo nila. Magandang araw mga kapasta. Ito pong maririnig yung kwento ay tungkol sa mga nahuhulog na barya sa bahay namin. Ako po si Lani, 34 years old, may asawa at isang anak. Yung kapatid kong sunod sa akin, James ang pangalan, 30 anyos. Wala siya rito sa bahay. Bale nakapangasawa kasi siya ng taga Palawan, kaya doon na sila tumira. Yung bunso namin ako na lang ang nag-aalaga. Stacy ang pangalan niya at 26 years old. Wala na kaming mga magulang. Unang namatay sa kanila si mama, breast cancer. Natatandaan ko college student pa ako nun. Napilitan akong tumigil muna sa pag-aaral ng isang taon kasi nga hindi na namin kaya yung gastusin. Sa chemo pa lang ni mama ay ubus na yung kita ni papa sa pagiging jeepney driver niya. Pati yung ipon namin nasa id lahat. Sa kasamaang palad, hindi na kinaya ni mama at binawian din siya ng buhay. May trabaho na ako noon nung si papa naman ang nagkasakit. Lung cancer daw. Dahil yun sa paninigarilyo ni papa at sa araw-araw na paglanghap sa polusyon ng lungsod. Napagastos din kami ng medyo malaki. Buti at nung time na yon ay eleksyon. May nalapitan kaming politiko na sumagot ng lahat ng gastos namin. Pero namatay pa rin si papa. Kaya simula noon, Sir Neb, nabuhay kaming tatlong magkakapatid na walang mga magulang. Ako na panganay ang nagsilbing guardian nilang dalawa. Yung jeep pinagbili namin. Ang tanging natira sa amin ay itong bahay na tinitirhan namin ngayon ng asawa ko, kasama si bunso. Simula nung mamatay yung mga magulang namin, may napansin akong kakaiba sa bahay namin. Kasi tuwing malulungkot ako, nakakarinig ako ng kalansing ng barya galing sa kung saan. Tapos makikita ko na lang na may barya na sa bulsa ko o kaya sa sahig malapit sa kinatatayuan ko. Ang weird niya kasi saan naman nanggagaling yung mga barya na yon? Minsan piso lang siya, minsan 5 piso. Nung first time yon na nangyari, takang-taka talaga ako kasi parang lumilitaw lang siya out of nowhere. Dumaan ang mga taon at lagi pa rin yun na nangyayari. Basta malungkot ako, may pinoproblema o kaya naman ay kung may pinagdadaanan. Kung tatansyahin ko lahat ng barya na nakuha ko, baka naka 100 na ako o higit pa. Imbis na hayaan na lang, naghanap ako sa Google ng kasagutan sa mga nangyayari. May tamang term pala sa nangyayari sa akin. Apportation daw ang sabi ni Reddit. Ito yung ginagamit nilang term para i-describe ang hindi maipaliwanag na paglitaw ng mga coins sa kung saan-saan. May ibig sabihin din pala ito. Kasi sabi rin nila, kapag daw may lumilitaw na barya sa bahay, ay parang pangangamusta at good luck daw ito galing sa mga yumao nating mahal sa buhay. Ito raw ang paraan nila para makipag-communicate sa ating mga buhay.
Naiyak ako nang mabasa ko yon. Kung totoo man siya, ay nakakatouch lang na kahit sa kabilang buhay ay iniisip pa rin pala kami nila mama at papa galing sa langit. Si James nagkwento na pareho ko din daw siya na madalas makakita ng mga barya kapag malungkot. Pinaliwanag ko sa kanya yung nabasa ko sa Reddit. Nagkaiyakan patuloy kami sa cellphone. Sa ngayon, Sir Neb, lagi ko pa rin na nakikita yung mga barya. Kapag lumilitaw yon, hindi ko mapigilang ngumiti. Iba rin talaga magmahal ang mga magulang. Sir Neb, sana mapansin mo itong isishare ko. Maiksi lang po ito. Tungkol sa misteryosong lalaki na ilang gabing namamataan sa lugar namin noon. 3 years ago ay may kumalat na balita sa amin na may lalaking nakikita na pabalik-balik sa iskinita sa looban. Linawin ko lang po na informal settlers kami. Kaya may makikipot na iskinita sa pagitan ng mga bahay na magkakadikit. Yung lalaking tinutukoy ay marami na di umano ang nakakita. Pero kapag pinuna o sinita ay napakabilis tumakbo at maglalaho na lang sa dilim. Tuwing gabi lang siya nakikita. Magaling siyang umanggulo. Kaya kahit may mga ilaw naman sa labas ng mga bahay na natatapatan niya, ay hindi makita yung kanyang muka. Noong umpisa ay kinatatakutan ng lalaking yon sa pag-iisip na baka mamamatay tao o magnanakaw na may tinitiktik ang bahay. Nagdoble ingat kami at nagdagdag ng mga kandado sa bahay. Bigla ring napansin ng barangay ang lugar namin at nagparonda ng mga tanod. Pero gaya nga ng sinabi ko ay mabilis makatakas yung lalaking yon. Kaya kahit pa natsetsempohan ay hindi naman mahuli-huli. Isang araw ay may kumalat na namang chismis. Yung bading na beautician na si Mama Intong ay naka face to face daw yung lalaki. At ang nakakabahala sa sinabi niya, hindi raw pangkaraniwan ng itsura ng mukha noon. Maitim daw yung mukha. Parang may napakakapal at maitim na balat. Naniningkit yung mga mata pero mapupula. Yung bibig daw ay may mahahabang pangil. Mukha raw itong taong baboy ramo. At nang makasalubong nga ni Mama Intong ay parang nagkagulatan pa sila. Pero nagmamadali raw itong tumakbo palayo. Napakalansa raw ng amoy niya. Marami ang hindi naniwala kay Mama Intong dahil kilala rin siyang dating gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sa isip namin ay baka bumalik na naman siya sa pag-aadik, kaya kung ano-ano ang nakikita o nai-imagine. Makaraan ng ilang araw pagkatapos makita di umano ni Mama Intong ang itsura noong lalaki, ay nagkagulo. Dahil sa kalaliman ng gabi ay isinugod sa ospital yung kapitbahay naming si Vanji. Buntis siya, Sir Neb, pero nang madala sa ospital ay wala na raw yung bata. 6 na buwan na ang baby niya noon at alagang-alaga naman nila. Pero ang sabi ng doktor ay butas daw ang ulo ng baby at para na yung lobo na nawalan ng hangin. Ang sabi ni Vanji, nakaamoy siya ng malansa. Pagkatapos ay sumakit yung tiyan niya kaya siya nagbanyo. Sa hindi malamang dahilan ay naidlip siya habang nakaupo sa inidoro. Nagising na lang siya dahil sa napakatinding pagkirot ng tiyan niya. Doon na nga niya nakita na dinudugo na siya. Pagkatapos makunan ni Vanji ay bigla ring natapos yung sightings doon sa lalaking umaali-aligid. Doon lang din namin na-realize na ang tinatambayan nito lagi ay sa eskinita kila Vanji. Nag-make sense din ang description ni Mama Intong sa lalaking yon. Mukha itong aswang at malaki ang posibilidad na si Vanji ang binabantayan nito. First time na mangyari sa amin ang isang pinaniniwalaang aswang encounter. Bigla tuloy na uso yung panonood sa mga YouTube channel, yung mga albularyo o manggagamot na gumagawa ng mga pangontra laban sa aswang. Yun din ang dahilan kaya naligaw ako sa mga narration channel. Pero pagkatapos nga ng insidente kay Vanji ay nawala na yung misteryosong lalaki. Matagal ding natahimik ang lugar namin.
Pero kamakailan lang Sir Neb ay sinasabing may namamataan na naman na misteryosong lalaki. Sabi ng ibang nakakita ay yun din daw yung lalaki na nakita ni Mama Intong dati. Sabi naman ng iba, mas matangkad daw yung lalaki dati. Nakita ko rin yung lalaki noon, pero yung umaaligid ngayon ay hindi pa. Kaya hindi ko rin masigurado kung totoo nga ba ang chismis. Isa pa ay hindi na sa iskinita namin ni Vanji nakikita yung lalaki, kundi sa ibang bahagi na ng lugar. Pero kabarangay pa rin namin. Ang kinatatakot ng mga taga roon sa iskinita na yon, Sir Neb, ay mayroong batang may cancer doon. Tapos ay may 2 pang buntis. Kung aswang nga yung lalaking yon, ay alam na kung sino ang target niya. Kumbaga, mamimili na lang doon sa 3. Ang huli kong balita ay umalis muna yung isang buntis at tumuloy sa ibang lugar. Yun daw isa pang buntis ay parang ganoon din ang plano. Samantalang yung bata na may cancer ay hindi basta maiaalis sa bahay nila dahil wala raw malilipatan na malapit sa ospital kung saan siya kinikimo. Sana lang ay nagkataon lang ang mga kwento tungkol sa pagbabalik ng misteryosong lalaki. Pero kung totoo man siya, sana ay mahuli siya at mapatay na para matigil na yung pamimeste niya. PJ po ang pangalan ko, Sir Neb. Noon pa man ay nakikinig na ako sa channel mo. Fan na fan talaga ako ng mga horror stories noon pa man. Kaya sana mabasa niyo po itong isisend kong kwento. Noong high school pa lang ako, malapit ang classroom namin sa isang mini forest. May maliliit na sementadong bench doon na pwedeng tambayan ng kahit na sinong estudyante. Kapag bakante kami o absent si teacher, doon kami lagi nakatambay na magkakaklase. Presko kasi yung lugar na yon, kumpara sa mga classroom namin na kahit may electric fan, mainit naman ang buga. Noong 4th year na kami, may nangyari doon sa mini forest. Isa sa mga puno doon ang pinaputol. Parang gagawan daw kasi ng additional na tambayan sa part na yon, kaya pinatanggal ng principal. Ngayon after maputol yung puno, ay naging kakaiba na yung pakiramdam doon sa may mini forest. Sabi nila, para raw naging creepy sa lugar na yon tuwing sasapit ang hapon. Kapag daw pumatak na yung alas 5, ay doon na magsisimula. Sabi ng mga teacher, may mga nakikita raw silang mga anino na nagpapabalik-balik doon sa may mini forest. Yung guard naman dumagdag pa. Isang gabi raw habang naglilibot siya ay may nakita siyang malaking lalaki sa taas ng isa sa mga puno ng mini forest. Sabi ng janitor, baka raw dahil sa pinutol na puno, kaya may nagalit na mga elemento. Kaya nagsisilabasan yung iba dahil nga pinutol nila yung tirahan ng mga elementong ito. Ako naman natakot din, pero hindi ako naniwala. Kasi tuwing umaga dun pa rin naman ako tumatambay at wala naman akong nararanasan. Fast forward mga 1 taon, na-late akong pumasok sa isang subject. Terror pa naman yung teacher namin dun. Sarado na yung pinto nung dumating ako. Sabi niya next time daw kasi ay agahan ko ang pasok para hindi ako nalilate. Doon ako sa may mini forest naghintay. Mag-isa lang ako nun. Noon ko lang naramdaman yung kakaibang feeling na sinasabi nung iba. Habang nagsusulat ako sa notebook, pakiramdam ko may nagmamasid sa akin. Palingon-lingon ako kung saan. Habang tumatagal parang lumalamig yung hangin. Basta umabot pa sa puntong halos nanginginig na ako. May narinig akong boses. Tinatawag niya yung pangalan ko. Paglingon ko, may sobrang gandang babae doon sa lugar kung saan pinutol yung puno. Ang ganda niya, Sir Neb. Para bang kumikinang siya. Yung mukha niya hindi ko masyadong ma-explain kung ano. Basta ang naaalala ko lang ay nararamdaman kong sobrang ganda ng mukha niya. May pinakita siya sa akin. Isang barya na medyo malaki sa mga barya natin. Malaki pa sa 10 piso o 20. Binato niya yon sa paanan ko.
Nung kunin ko yung barya at nung tumingala ako, biglang nawala yung babae. Yung barya wala siyang design. Kulay silver siya pero walang kahit anong nakasulat. Sobrang smooth lang niya. Mainit din siya sa palad. Sa takot ko noon tumakbo ako papunta sa classroom namin na nanginginig pa yung boses. Pinapasok naman ako ni ma'am sa loob. Sabi ko may babaeng nagpakita sa akin doon sa pinutol na puno. Alam ko naniwala sa akin si ma'am kasi maging sila din ay may karanasan sa mga pagpapakita ng kung ano-anong nilalang doon sa mini forest. Iniwasan ko na yung lugar na yon. Ewan ko ba, natakot na ako na makita ulit yung magandang babae. Nung nasa college na ako, naipakita ko sa isang paranormal expert yung barya. Ang sabi niya isa raw itong warning sign galing doon sa elementong nakatira sa puno. Ang ginawa ko, Sir Neb, binigay ko na lang sa kanya yung barya. Ayoko nang maiwan sa akin yun. Buti naman at yung pumalit na principal doon sa school ay mapagmahal sa kalikasan. Tuwing may reunion kami, napapadalaw kami sa school. Nakikita namin na yung mga puno doon ay buhay pa rin at hindi na pinaputol kahit nino man. Share ko lang po yung tungkol sa pinsan ko na pinakaayaw kong kasama, si Emily. Hindi ko siya inaayawan dahil sa attitude o ano. Ayoko siyang kasama kasi ang tindi ng third eye niya. Kung ano yung nakikita niya ay makikita rin ng kasama niya oras na mahawakan niya. Daw ngayon naman ay controlled na niya yung ganoong kakayahan. Parang na-trauma na akong sumama sa kanya. Noon kasing mga bata pa kami ay may aksidente siyang naipakita sa akin na sobrang linaw. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa. Ako nga pala si Roderick, Sir Neb. Mas matanda ako kay Emily ng 6 na taon. Malaking pamilya kami. Wala yata sa bokabularyo ng pamilya namin ang salitang family planning. Mabuti na lang at kaya nila kaming buhayin lahat. Pero ayun nga, sa dami namin ay hindi pwedeng parents lang ang mag-aasikaso sa mga bata kapag nagkakasama-sama kami. Tuloy ay nagiging babysitter kaming mga nakakatandang pinsan. Natatandaan ko na hindi pa kalat sa pamilya ang tungkol sa third eye ni Emily noon. 6 years old lang siya noon at silang dalawa ng kapatid niyang 4 years old ang nakatoka sa akin na bantayan. Fiesta kasi yun at may perya tapos namamasyal kaming pamilya. Ang dami kaya namin, isang jeep. Noong bumaba kami sa bungad ng peryahan, nakatingin sa amin yung mga tao. Toka-toka kami ng sasamahang bata. Ewan ko nga ba kung bakit kailangan pang isama yung maliliit naming pinsan noon. Sa dami ng tao ay may posibilidad na mawala sila. Hawak ko sa tig-isa kong kamay sina Emily at Aljon, yun ngang kapatid niya. Ikot lang kami ng ikot at patingin-tingin sa mga bumabaril ng laruang bibe at kung ano-ano pa. Hila ako noon ni Aljon papunta sa kung saan nung maramdaman kong ayaw kumilos ni Emily. Pagtingin ko sa kanya ay nakatingin lang siya sa iisang direksyon at nung sundan ko yung paningin niya ay halos mapadumi ako sa shorts ko. Hindi ko alam kung paano i-describe yung nakita ko sa isang tent. Parang may anyo ng taong ahas yata o taong ewan ko doon sa tent na yon. Tapos sa labas ay nakaupo sa gilid yung nagtitikit. Sa likod naman noong nagtitikit ay may entity na parang pinaghalo-halong hayop ang itsura. Para siyang nalulusaw na nahihirapan ng itsura. Lumiliit siya ng lumiliit dahil sa pagkalusaw. Pero nabubuo uli na parang slime. Kulay dumi siya at mukha talagang dumi, Sir Neb. Kaya yata nadudumi ako nung time na yon. Pero hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Nung hilahin ko si Emily para tumakbo na, ay kung ano-anong nilalang ang nakita ko. Ang dami, Sir Neb. Karamihan ay nasa likod ng mga tao at iba-iba ang itsura nila. May magaganda, may pangit, may nakakatakot at may mga mukhang normal na tao lang din. Pero mga walang paa.
parang mga multo. Umiyak na ako noon sa sobrang takot. Napayakap na lang ako sa mga pinsan ko. Pero si Emily, tinulak-tulak niya ako at ang sabi niya ay kung nakita ko raw ba yung mga nakikita niya. Doon ko nalaman na may third eye siya. Pero hindi ko pa alam na siya ang dahilan kaya ko nakita yung mga nilalang na yon. Bumalik na lang kami sa jeep at naghintay sa parents nila. Noong time na yun naman ay wala na akong nakikita dahil nakahiwalay na ng upuan si Emily. Si Aljon na lang ang nakakandong sa akin. Nung bumalik sa jeep yung parents nila, kasama yung bunso nilang 2 years old, ay sinabi ko sa kanila ang nangyari at doon nila pinagtapat sa akin na yung ability nga ni Emily ang dahilan kaya pati ako ay parang nabuksan ang third eye. Sorry ng sorry sina Tito sa akin. Hindi raw nila in-expect na ultimo sa masayang lugar tulad ng perya ay may makikita pang entity si Emily. Doon din nalaman ng buong pamilya ang kakayahan ni Emily dahil marami ang nakapansin na natahimik ako at natulala. Napilitan tuloy sina Tito na ipagtapat ang lahat. Medyo nagalit pa nga sa kanila sina Mama dahil sa trauma na inabot ko. Naging okay din naman ang lahat, maliban nga lang sa pakikitungo ko kay Emily. Pinapansin ko naman siya kaya lang ay hindi ko na talaga kayang dumikit o sumama man lang sa kanya. Hanggang ngayon yan, Sir Neb. Almost 20 years na rin ang nagdaan. Pero kapag pala may naranasan kang nakakatakot sa kabataan mo, ay tatatak talaga ito ng mahabang panahon. Alam niyo po ba na takot sa mga itim na barya ang mga aswang at iba pang masasamang entity? Nalaman ko ito sa lolo ko. Adam nga pala, Sir Neb, isang delivery rider. Noong teenage days ko, malapit lang yung bahay namin sa bahay nila lolo. Walking distance lang, kaya nga halos araw-araw akong tumatambay sa kanila. Galante kasi si lola, kapag bagong dating yung pensyon niya, ay siguradong lagi akong busog kapag nandoon ako sa bahay nila. Si lolo may basement siya sa ilalim ng bahay. Bawal doon pumasok, pero nakita ko na yung laman ng basement ni lolo. Meron siyang koleksyon ng mga kakaibang bagay na sabi ni lola, nabili ni lolo sa kung saan saang parte ng Pilipinas. Noong medyo bata-bata pa raw kasi ito, ang hilig niyang bumiyahe. Tapos bago umuwi, bumibili muna siya ng remembrance para maalala niya yung lugar na napuntahan niya. Sa pagkakaalam ko may buntot pagi rin si lolo, pero hindi niya yun tinatago sa basement. Nasa kwarto nila yon ni lola. Proteksyon para raw makasigurado na walang kahit anong nilalang ang makakapasok sa kwarto nila. Ang di namin alam, Sir Neb, may nararamdaman na pala itong si lolo. Hindi lang nagsasabi. Mga sintomas na tinatago niya lang. Kaya ayun, na-stroke siya habang nagpapaani nung palayan nila. Nakarecover pa si lolo, pero yung pagsasalita niya at paglalakad, apektado na. Hindi na tulad ng dati. Siguro nung panahon na yon, nararamdaman na rin ni lolo na malapit na yung pagkuha sa kanya ng Panginoon kasi inuunti-unti na niyang ihabilin yung mga ari-arian nila ni lola. Ako binigyan ni lolo ng 3 maiitim na barya. Itim na itim talaga siya, Sir Neb. Tapos may mga nakaukit lang na simbolo na hindi ko nga alam kung ano. Anting-anting daw ang mga baryang yon, sabi ni lolo. Nabili daw niya yon sa Mindanao, galing pa sa Zamboanga. Iba-iba raw ang gamit nun, pero ang pinaka-importante ay yung kakayahan nito na itaboy ang mga aswang at mga elemento. Hanggang sa bawian na nga ng buhay si lolo. Nadala pa siya sa ospital pero too late na raw, sabi ng doktor. Sa pagdaan ng mga araw ay nalimutan ko na yung tungkol sa barya. Nakita ko na lang ito ulit nung minsang mag-ayos ako ng kwarto dahil lilipat kami ng matitirhang bahay. Nakatago pala yun doon sa cabinet sa ilalim ng mga t-shirt na bihira kong gamitin. Naisip kong dalhin na lang dahil remembrance din yon galing kay lolo. Kinuha ko yung isa sa mga barya
at nilagay ko sa pitaka. Parang pampaswerte kumbaga. Pero hindi ko naisip na ililigtas pala nun ang buhay ko. May isang beses na galing ako sa bahay ng kaibigan ko. May okasyon doon at syempre nagkainuman. Konti nga lang yung ininom ko. Palusot ko may gagawin pa kinabukasan. Naglakad lang ako, pampawala rin ng amats. Habang nilalakad ko yung kalsada papasok sa barangay namin, narinig ko yung kaluskos mula doon sa mga puno. Para bang sobrang laking hayop yon. Nagpalinga-linga ako. Hindi ko makita kung saan nanggagaling yung kaluskos dahil sobrang dilim talaga. Malabo pa naman yung mata ko. Medyo binilisan ko na lang yung paglalakad. Sinusundan ako nung kaluskos. Umikot ako dahil baka nasa likod ko lang pala. Pero wala. Pinangunahan na ako ng takot. Tumakbo ako. Tsaka ako naramdaman na may kung anong bumulusok papunta sa direksyon ko. Napasigaw na lang ako nung nakita ko. Isang malaking baboy ramo. Ang bilis niyang tumakbo papunta sa direksyon ko. Tapos sinuwag niya ako. Tumilapon ako sa gilid ng puno. Akala ko lalagpasan niya lang ako. Pero bumalik pa siya para atakihin ako uli. Sa pangalawang paglusob niya sa akin, talagang pinilit ko na makaiwas. Nagawa ko naman. Kaya nagdire-diretso siya doon sa may damuhan. Hinanda ko na yung sarili ko. Dahil baka sumugod na naman sa akin yung baboy ramo. Pero Sir Neb, nagulat ako sa sumunod na nangyari. Kasi imbis na baboy ramo yung lumabas mula doon sa damuhan, isang taong mabalahibo ang nakita kong mabagal na naglalakad papunta sa direksyon ko. Nakangisi pa siya habang nakatingin sa akin. Doon ko nakumpirma na isang aswang ang umaatake sa akin at hindi pangkaraniwang baboy ramo lang. Naalala ko bigla yung itim na barya na binigay sa akin ni Lolo. Nilabas ko yun sa wallet ko. Tapos tinapat ko doon sa lalaki. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin doon. Pero bahala na ako. Sir Neb, parang nasilaw yung lalaki. Kasi hindi siya makatingin doon sa itim na barya na tinapat ko sa mukha niya. Dahan-dahan akong lumapit. Tapos unti-unti naman na umatras yung lalaki. Maya-maya ay bigla na siyang tumakbo papalayo sa akin. Tumakbo na ako agad pauwi. Hindi na ako lumingon. Doon ko natutunan na may kapangyarihan nga talaga yung mga itim na barya. Nagsasabi ng totoo si Lolo. Simula nung araw na yon, hindi na talaga ako umalis ng bahay nang hindi dala yung mga itim na barya. Ginawa ko na siyang pampaswerte at proteksyon sa sarili.